Meron po tayong isang nakakagulat na balita dito kung saan ay meron pong isang matagal ng kritiko ng Bitcoin. Yan po ay si Ginoong Peter Schiff at kung saan ay siya po ay tila nagbago ng pananaw o kaya naman ay may matalinong diskarte lamang. Siya na kilala bilang isang matibay na tagapagtaguyod ng gold or ginto at mahigpit na kumokontra kay Bitcoin ay gumawa ng isang hakbang na tila taliwas sa kanyang matagal ng paniniwala. Ano po kaya ang kanyang dahilan? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, particular na po sa mga may interest kay Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, sino nga ba itong si Ginoong Peter Schiff at bakit po siya sikat dito sa mundo ng finance? Yan, ang nakikita po natin dito ay siya po si Ginoong Peter Schiff. Yan, kilalanin po muna natin siya kung sino nga ba siya. Yan, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Siya po ay isang kilalang ekonomista, financial commentator, at saka tagapagtatag ng Euro-Pacific Capital. Isa po siya sa mga pinaka-vocal na tagapagtanggol ng gold or ginto bilang safe haven asset at palagi po niyang binabatikos si Bitcoin. Para sa kanya, si Bitcoin ay isang Ponzi scheme o isang speculative asset na walang tunay na halaga. Sa loob ng maraming taon, hindi niya tinanggap ang ideya na si Bitcoin ay maaring maging digital gold. Pero ngayong siya ay 62 years old na, tila may nagbago sa kanyang pananaw. O baka naman may bagong taktika lamang siya. Ngayon ay ano po ang strategic Bitcoin reserve na ilalabas ni Ginoong Schiff? Sa kanyang kaarawan ay ipinahayag po ni Ginoong Peter Schiff ang paglikha or pag-create ng tinatawag niyang strategic Bitcoin Reserve. Isang project na inspirasyon mula sa paraan ng gobyerno ng US sa pag-iipon o pag-a-accumulate ng assets nang hindi direktang gumagastos ng sariling pondo. Ngunit hindi lang yan. Isa pang nakakagulat na hakbang ang kanyang ginawa. Inilipat niya ang kanyang Bitcoin mula sa isang exchange papunta sa isang hardware wallet. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Mas secure po ang kanyang Bitcoin dahil hawak niya na ang private keys. At maliban po dyan ay ipinapakita nito na naiintindihan na niya ang konsepto ng self-custody kung saan ay isang prinsipyo sa crypto na dapat ikaw mismo ang siyang may control sa iyong assets. Pero teka, paano po siya nagkaroon ng Bitcoin kung hindi naman po siya bumili nito? Ayan. Paano nga ba nakakuha si Ginoong Peter Schiff ng Bitcoin nang hindi bumibili? Ayan. Sa halip na humiling po ng traditional na regalo para sa kanyang kaarawan, inibitahan po niya ang publiko na magpadala ng Bitcoin sa kanyang reserve. Pero agad niyang nilinaw na hindi ito personal na donasyon. Mananatili raw ito sa kanyang reserve at hindi niya ibebenta o gagalawin. Kung tutuusin, matalino po ang kanyang estratehiyang ito. Hindi siya bumili ng Bitcoin gamit ang kanyang sariling pera. Pero unti-unti siyang nagkakaroon nito sa pamamagitan lamang ng mga donasyon. Nagagamit niya ang pangalan niya bilang isang influencer sa finance para makalikom ng Bitcoin mula sa mga sumusuporta sa kanya. Pero huwag din nating kalimutan na hindi pa rin siya all-in kay Bitcoin. Sa katunayan ay mas pabor pa rin siya sa gold-backed assets tulad po ng Pax Gold at saka Tether Gold. At hindi lamang po si Bitcoin ang kanyang kinokolekta. Ayon po sa kanyang update, nagsimula rin siyang mag-ipon ng Solana. Ngunit hindi ito kasama sa kanyang Bitcoin reserve. Ayan. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang laman ng Bitcoin reserve ni Ginoong Peter Schiff? Ayan, sa ngayon, ang Bitcoin reserve ni Ginoong Peter Schiff ay meron na pong 0.05 na BTC na nagkakahalaga po ng humigit kumulang $4,200 o nasa 230,000 pesos po yan.
Bagamat maliit lang ito kumpara sa mga malalaking Bitcoin investors, ang mas mahalagang punto dito ay ang pagbabago ng pananaw ni Ginoong Schiff pagdating po kay Bitcoin. Matagal na po niyang tinutuligsa si Bitcoin, ngunit ngayon ay mayroon na po siyang sariling Bitcoin reserve. Ang tanong, tuluyan na nga ba siyang magiging pro-Bitcoin? O ito ba ay isang matalinong taktika lamang para makaipon ng Bitcoin nang hindi siya mismo ang bumibili? At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una ay mas maraming skeptics ang maaring magbago ng pananaw tungkol kay Bitcoin dahil po rito kay Ginoong Peter Schiff. Yan. Kung ang isang matagal ng kritiko tulad ni Ginoong Schiff ay natuto na ring gumamit ng Bitcoin, posibleng mas maraming traditional investors ang susunod. Maaari po itong magdulot ng mas malaking adoption sa institutional level. Pangalawa, ang paglipat po ni Ginoong Schiff ng kanyang Bitcoin sa isang hardware wallet ay nagpapatunay ng kahalagahan ng pagiging sariling bangko sa mundo ng crypto. Kaya para po sa mga Pinoy investors, ito po ay paalala na mas secure po ang paghawak ng crypto natin kung ito ay nasa ating sariling wallet at hindi po sa isang exchange. At pangatlo, kung ang dating kritiko ay naging bukas sa ideya ng pag-hold ng Bitcoin, maaring sundan po ito ng iba pang mga traditional investors. Ang mas mataas na demand ay maaari pong magpataas ng presyo sa hinaharap. Sa kabuuan, ang ginawa po ni Ginoong Peter Schiff ay hindi nangangahulugang nagbago na siya ng pananaw tungkol kay Bitcoin. Sa halip, isa po itong strategic na hakbang para makinabang siya sa lumalawak na adoption ng crypto nang hindi po siya diretsyong bumibili. Gayunpaman, ang kanyang pagkakaroon ng sariling Bitcoin reserve ay isang malinaw na sinyales na kahit ang pinakamahigpit na kritiko ng crypto ay hindi maaring baliwalain ang epekto at halaga ng Bitcoin sa kasalukuyang global financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.